sa tuang mahal na gobernador, ipanguluan sa tuang buotang na gobernador, Gobernador Ibon Cagas, o sa tuang mga doctors, mga bisita karon nato. So, pasalamat ka sa tuang gobernador na ipadayon ang atuang ilang serbisyo sa katawhan. Dili lang sa mga instructor, sa livelihood o sa mga pang-instructora nga program, kundi labi na sa panglawas sa katawhan. So, ihawak ang mga katawhan diri sa Barangay Paligi na muduol na diri para makaabil sa serbisyo sa ato ang provincial government kining usa ka medical mission. So, kanatong tanan alang sa ato ang pagsaulog sa ika-32 araw ng Barangay Paligi. So, gigahinan dito og medical mission diri sa Barangay Paligi. So, salamat ug kaninyo tanan, welcome ug hinaot ko nga magbalampuso ng ato ang medical mission karon. Of course, kung doon ay mga barangay nga mag-request of medical mission, kung namin nakabisita dito atong mga kawanan, wala ay atong maduulan na atong program manager sa medical mission, wala si Miss Roxanne Honsar. Atong pagpakan. And of course, ato ang medical coordinator, wala ay ang atong sexy po nga doktora, wala ay si Dr. Doris Migrenio. Atong pagpakan. O pagpakan na ito tanan mga servisyo na karoon din ko sa toang medical. Sa magkusog ng baktak pinagi sa programa sa itong gobernadora, Governor Ibon Ronya Cagas. And of course, ang iya hapong kapika sa kinabuhi ang amahan sa Davao del Sur, walain ang atong Vice Governor. Walain Vice Governor Mark Douglas Chan Cagas. Okay. Ang usa lang yun sa mensahe sa tuang gobernadora nga diin, ipadayon ang mga programa nga diin na sugdan pa sa panahon ni late Governor Dudut Cagas. Isa na ni ang medical mission. No? Mga lugar na diin, mga infrastructure o kanang mga concreting sa mga dalan. Hantod karon naga-turn over. Galing atong last Monday, doon ang mga vehicle ng mga ambulance na gihatag sa matag barangay. There are almost 22 units na gihatag sa matag barangay nga natagaan sila og kini emergency nga vehicle. Kana mo isa gitutugan sa ato ang programa sa atong probinsya. Isa na diri ato ang medical mission. Ang panglawas nga number 1 nga sentro sa ato ang probinsya tungod sa kalayo nga kawadpon na walay pamasahe layo ang ato ang ospital. Muna yung sa rason na gibalik sukli sa katawan. Kaya mo gini number 1 gitanaw ni gobernadora. Di idungagan na natay X-ray, na natay laboratory, o uban pa nga mga servisyo. Katong check up sa mga dunay taas o kining i-check ninyo inyong mga sugar. So isa na nadungagan nato sa pang medical mission karon tuig sa 2026. Ug uban pa. And of course, nako na ang provincial veterinary para maghatag og serbisyo sa atong mga hayop na dito nga side, sa atong mga pangpurga, animal vitamins, antibacteria o anti-rabies sa iro ug iring. Napagod tayo libre nga massage. So pinaagi sa atong programa, napagod tayo X-ray ha. Na din dool ninyo pag kuha mo papel sa reso, dool kini. Kay mo ka na number 1 nga gihatag sa atong gobernadora. Gani sa karon, bisig adto mo sa mga radio, sa social media, sa Facebook, bisig unsa na lang ang ilahang issue ngadto sa atong gobernadora, pero wala ka na gitubag. Gitubag lamang gyapon ni gobernador sa mga pinaagi sa mga programa. Gitubag gyapon ni gobernador pinaagi sa mga serbisyo nga diin kanunay sa mga tag-adlaw. Mao kinay number 1 kay kanang mga tao. Grabe ang mga issue. Wala nang gilantaw ligog kay naman. Sincero ang iyang pagtrabaho, kinasing-kasing para sa katawan na pinagid ng mga kabataan. Sa social media, grabe. Tanan mga issue. Nganuman, tungod ang mga tao, number 1, kulang sa pansin, insecurity, jealousy. Kung sa trabaho nimo, imo lang bantayan, so dili ang anak sigo. Kaya nganuman, ang iyaha, number 1, serbisyo para sa katawan. Atong pakpakan si Governor Ibon Ronya Cagas. Okay, so pinaagi kay mo niya mensahe sa atong gobernadora, padayon ta pagserbisyo sa Davao del Sur para sa panginahanglan sa katawan.